Ngayon po ay ika-10 ng Hulyo. Ako si Lorlyn Garcia Velarde, hatid sa inyo ang pinakamaiinit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, pag-angkin sa Batanes ng ilang Chinese scholars, pinasinungalingan. Walang conditional threat sa batas. Ayon sa prosecutors, kaugnay ng banta ni BP Sara kay PBBM. Senador Dante Marcoleta, mayroong mild pneumonia. Kaligtasan ng mga paaralan sinisiyasat sa Senado. No disconnection isinusulong para sa mga umaapela sa Meralco. Unang batch ng official entries sa MMFF inanunsyo na. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Sa ating pangunahing balita, pinasinungalingan ang pag-aangkin ng ilang Chinese scholars na umano'y walang makasaysayan at legal na batayan ang pamamahala ng Pilipinas sa Batanes. Kaugnay nito, nanindigan naman ang mga opisyal at iba't ibang sektor na nanatiling bahagi ng soberanya ng Pilipinas ang nasabing lalawigan. Para sa kabuoang detalye, narito ang ulat hatid ni Jade Buhoy. Kamakailang pinasinungalingan ang pag-aangkin ng ilang Chinese scholars sa bahagi ng Batanes. Lumitaw ang usapin matapos ang isang symposium sa China kung saan ilang researcher mula sa mga universidad at research institution ang nagsasabi na ang Batanes ay umano'y natural na extension ng Taiwan at kabilang sa soberanya ng China. Gayunman, walang inilabas na opisyal na pahayag ang pamahalaan ng China na formal na nag-aangkin sa Batanes bilang teritoryo nito. Binigyan diin ni Dr. Jose Antonio Goitia, Chairman Emeritus ng mga grupong nagtataguyod sa teritoryo ng Pilipinas, na bahagi ng Republika ng Pilipinas ang Batanes, kung saan ito ay batay sa kasaysayan, batas at tuloy-tuloy na pamamahala ng bansa rito. Aniya, hindi kailanman naghangad ang Pilipinas ng teritoryo ng ibang bansa at ang hangad lamang nito ay igalang ang sariling soberanya sa pamamagitan ng dialogo, paggalang sa isa't isa at pandaigdigang kaayusan na nakabatay sa batas. Iginiit din ni Goitia na ang Batanes ay tahanan ng mga Ibatan na sa loob ng maraming taon ay namuhay bilang mga mamamayan ng Pilipinas, bumoto sa ilalim ng sistemang Pilipino at kinilala ang pamahalaan ng Republika. Dagdag pa niya, walang pandaigdigan na kasunduan o desisyon ng anumang pandaigdigang hukuman ang kumikilala sa Batanes bilang bahagi ng China. Sa kabila nito, kinilala rin niya ang patuloy na paninindigan ng pamahalaan at ng mga ahensya tulad ng Department of Foreign Affairs, Department of National Defense, Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard sa pagtatanggol sa soberanya at integridad ng teritoryo ng bansa. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa ibang balita, sa ikatlong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, iginiit ng House Prosecution Panel na walang kinikilalang conditional threat sa ilalim ng batas. Ayon kay House Prosecutor at San Juan Representative Isabel Maria Zamora, nananatiling banta ang isang pahayag kahit may kondisyon itong nakasaad. Kaugnay ito ng Article 4 ng Articles of Impeachment na tumatalakay sa umano'y pagbabanta ni Duterte laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez noong Nobyembre 2024. Sinabi rin ng legal spokesperson ng prosecution na si Attorney Benjamin Tolosa Jr. na hindi na babawasan ang bigat ng alegasyon kahit tawaging kondisyonal ang naturang pahayag. Nauna nang sinabi ng unang testigo ng prosecution na si NBI Senior Agent John Mark Calilong na sa kanyang personal na pagtataya, ang naturang banta ay absolute.
Samantala, Senator Rodante Marcoleta kinakitaan ng mild pneumonia at pabago-bagong blood pressure kung kaya't hindi pa ito maibiyahe sa Sandigan Bayan. Sa pagsusuri ng PNP General Hospital Internal Medicine Department, sa resulta ng isinagawang x-ray nakita na mayroong pneumonia at enlarged heart at kinakitaan din ng degenerative disc disease. Bagaman ito ang resulta, hindi naman kritikal ang kondisyon at kailangang patuloy ang pagmomonitor ng blood pressure. Kailangang din tapusin ni Marcoleta ang antibiotics para sa pneumonia bago siya makapunta sa Sandigan Bayan sa July 15. Kabilang naman sa mga bumisita kay Marcoleta sa PNP General Hospital, si Vice President Sara Duterte at Senator Robin Padilla. Ayon sa PNP, ito ay pinayagan base sa request ni Marcoleta. Samantala, ayon rin sa PNP, nagkaroon ng lapses sa face mask protocol sa pagbisita kay Marcoleta dahil dapat ang mga bibisita ay naka-face mask dahil sa kondisyon ng senador. Sa ating lagay ng panahon, bahagya ng humina ang bagyong Inday, ngunit patuloy pa rin makakaranas ng malakas na hangin at pag-ulan ang ilang bahagi ng Luzon. Huli itong namataan higit 500 kilometro sa silangan ng Itbayat, Batanes na kumikilos patungong northwest at inaasahang lumabas ng Philippine Area of Responsibility Sabado. Nakataas pa rin ang wind signal number 2 sa Batanes, eastern portion ng Babuyan Islands at western portion ng mainland Cagayan, habang wind signal number 1 naman ang sa silangang bahagi ng northern Luzon na patuloy na makararanas ng malakas na hangin at pag-ulan. Ipinagbabawal pa rin pumalaot ang mga mangingisda at ilan pang bangka sa silangang bahagi ng Luzon bunsod ng malalaking alon sa karagatan. Kasabay nito, nakakaapekto rin ang habagat sa Palawan, Visayas at Mindanao, kung saan ang pinagsamang bagyo at habagat ay nagdudulot ng pagbugso ng hangin at malalakas na pag-ulan sa halos buong bansa, lalo na sa Occidental Mindoro at Antique na may banta ng pagbaha at landslide. Tinataya rin ang malalakas na pag-ulan sa halos buong bansa sa weekend, dulot ng habagat. Susunod sa News Force. Kaligtasan ng mga paaralan sinisiyasat sa Senado. Quality jobs at mas maayos na sahod, ipinanawagan ni Labor Secretary Tolentino. Unang batch ng official entries sa MMFF inanunsyo na. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.